5.32 trilyon ay marahil hindi legal na pera, ngunit tiyak na sa akin ito, ang iba ay umurong. Lahat ng mga pangulo ng Estados Unidos ay nakita lamang ang Saudi Arabia bilang pinagmumulan ng langis, ngunit isang nakakagulat na pahayag ang ibinuhos ng hari ng Saudi Arabia. Ano ang sinasabi mo? Umalis ka rito ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang Pilipinas, isang bansa na nagpabago sa pandaigdigang pamilihan ng krudo ng 180 gra. Ngayon ay nagsisimula ang kwento nito. Ang alam 323 trilyon ay isang pagtuklas sa sukat na alaman 232 trilyon sa salaping ang Pilipinas. Nang una kong matanggap ang ulat na iyon, binasa ko ito ng 3 beses. Hindi ang aking mamata, kundi ang dulongang aking mga daliri ang unang nanginginig. Ito ay isang halaga na maaring magpabago sa tanawin ng pandaigdigang pamilihan ng enerhiya sa isang iglap. Kaya, ang buong mundo ay kumilos ng parang bali. Ang guna na kumilos ay, siyempre, ang Estados Unidos. Isang espesyal na sugo ang direktang ipinadala mula sa White House, isang strategic energy advisor ng Department of State na nagngangalang ito. Ang lalaking ito ay kahanga-hanga. Halos 190 cm ang taas niya at may ugali na laging may hawak na silver ballpen sa bulsang kanyang jacket. Ang una kong impresyon ay isang tipikal na elite ng Washington. Ang kanyang tingin ay malamig at bawat salita niya ay pinag-iisipan. Ganoong uri siya ng tao. Ginong Kamal, alam mo kung bakit kami lumayo ng ganito. Ang karapatan sa makasanip na pagpapaunlad ng ika-4 na balon ng langis ay kukunin ng Amerika. Iyan ang pinakamahusay na opsyon para sa parehong bansa. Simula ni ito sa usapan ng makaupo siya. Kaswal siyang ngumiti, ngunit may malinaw na pagkabahala na namamalayan sa kanya na parang kailangan niyang makuha ang gusto niya. Alam nega buong mundo na ang ekonomiya nega Amerika ay labis na nayayanik dahil sa pagtaas nega presyo nega langis. Kaya, kahit ngumiti siya sa akin, ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa ay patuloy na nagpapaikot sa ballpen. Hanggang noon, akala ko madali lang ang laro. Amerika, o marahil China, ang kukuha nito. Susubukan marahil ng Rusya na makialam, at ang Europa ay maghihintay at titingin. Pagkatapos ay kakampi sa kung sino ang pinakakapakipakinabang. Palagi namang ganun. Naniniwala ako na ang digmaan ng enerhiya ay sa huli ay tinutukoy ng kapangyarihan. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangalan ang lumitaw sa listahan ng mamabit ng Pilipinas. Ako, si Ginong Kamal bin Rahman, espesyal na tagapayo sa estratehiya ng pagpaplano ng enerhiya ng palasyo ng Saudi Arabia. Naranasan mo na bang makakilala ng isang tao sa unang pagkakataon at bigla kang natawa ng walang dahilan? Ganun din ako nang una kong makita ang pangalan ng Pilipinas sa listahan. Sa totoo lang natawa ako. Naalala ko nang malinaw ang araw na iyon. Sa simula, inakala kong mali ang dokumento. Lahat ng royal delegates sa loob ng meeting room ay nakakunot ang new. Ang Pilipinas ay magsisimula ng malawakang proyekto ng enerhiya ng mag-isa, isang bansa na mas mababa sa kalahati ng ekonomiya ng Estados Unidos. Kahit sinubukan kong maging mabait, hindi ko mapigilan ang mapangisi. Si ito ay lalong naging malinaw. Seryoso ba ang Pilipinas, Ginoong Kamal? Ano ang sinusubukan nilang gawin dito? Bahagya siyang natawa habang inilalapag ang kanyang tasang kapa. Ang kanyang mukha ay parang nakakitang kapitbahay na bata na umakyat sa isang profesional na wrestling ring. Sa totoo lang, ganon din ang nararamdaman ko. Ilang araw pagkatapos, dumating ang sugongang Pilipinas sa Riyadh. Isang diplomat na nangangalang Datuk Iskandar Shah. Ang unang impresyon sa taong ito ay napakakakaiba. Hindi siya kapansin-pansin o nagbabanta. Sa halip, masasabing siya ay kaswal. Dumating siya sa meeting room na may itim na suit ng walang kurbata, dala lamang ang isang briefcase. Si ito ay may dalang 12 kasama, ngunit si Datuk Iskandar ay may dala lamang na isang interpreter. Tahimik siyang umupo at hindi nanginginig ang kanyang kamay nang tumanggap ng tubig. At nang simulan niya ang presentasyon ng bit, ang buong meeting room ay nanigas. Ang Pilipinas ay hindi sasali sa pagbida para sa karapatan sa pagmimina ng ika-4 na balon ng langis. Ano? Ang taong dumating upang magbida ay hindi magbibidang. Sinuri kong muli ang madokumento sa harap ko.
Siyempre, ang Pilipinas ay dapat na formal na nag-apply para sa kwalifikasyon sa pagbida. Ang meeting room ay nanahimik at hindi sinubukan nito na itago ang kanyang pagkabigla at hindi paniniwala. Sa halip, ang Pilipinas ay nagdala ng isang panukala para sa kinabukasan ng Saudi Arabia. Ang unang pahina ng presentasyon na ipinakita ni Dato' Iskandar sa screen ay hindi napakita ng langis o ng drilling facilities. Sa halip, may isang malaking gusali na nakatayo ng maringal sa gitna ng disyerto. Ito ay isang paralan, isang sentro ng edukasyon at pasilidad ng teknikal na pagsasanay, isang programa ng bokasyonal na edukasyon para sa kabataang Saudi, paglipat ng teknolohiya sa desalination ng tubig dagat, at isang sentro ng makasanip na pananaliksik para sa mga smart farm. Ang inaalok ng Pilipinas na lumipat mula sa kabilang dakongang mundo ay hindi langis kundi isang master plan para sa pagpapaunlad ng tao. Ang katahimikan ay bumalot sa loob ng 3 segundo, 5 segundo, 10 segundo. Si ito ang unang nagsalita, puno ang tawa ang kanyang boses. Edukasyon sa harap ng balon ng langis na nakakahalaga ang 3,200 trilyon. Gusto nilang magtayo ang paaralan. Hindi ito diplomasya, ito ay komedya, Ginong Kamal. Sa puntong iyon, isa ang aming inisip ni ito, mapagmataas. Hindi mapagmataas, kundi hindi alam ang realidad kung saan ang mga malalaking kapangyarihan ay naglalaban ng matindi na may trilyong dolyar na kontrata ng armas at tulong pang-ekonomiya. Nagsasalita sila tungkol sa mga paaralan. Sa anong mundo nabubuhay ang mga taong ito? Ngunit, maginu at ginang, nakita niyo ba ang mukha ni Dato' Iskandar sa kaguluhan na iyon? Walang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi tumatawa, hindi galit. Tahimik lang na nagbabago nga pahina sa susunod na slide ng presentasyon na parang inaasahan niya na ang lahat ng reaksyon na ito. Kinagabihan, tinawag ako ni ito nang mag-isa sa lounge ng hotel na may tanawin ng Riyadh. Sabi niya sa mahinang boses habang humihigop ng inumin, "Ginoong Kamal, ipaliwanag ko ang isang bagay. Kung makikialam ang Pilipinas sa usaping ito, hindi mananahimik ang Amerika. Hindi lang ito negosyo. Ito ay isyu ng seguridad sa enerhiya at isang nagulat na balita ang kumalat sa buong mundo. Ang gibalita na ang gipangulo enigay Estados Unidos ay direktang tumawagi sa punong giministro enigay Pilipinas at formal na nagbabala. Halos tulad ito ng deklarasyon ng digmaan na magpapataw ang Amerika ng hindi pa nararanasan na taripa sa mapagmataas na Pilipinas dahil sa panghihimasok sa estratehiya ng enerhiya ng Amerika, ngunit kakaiba, walang reaksyon mula sa paningang Pilipinas. Walang counter-statement, walang press conference ng protesta, wala ring diplomatikong pahaya na nagpapahaya ng pagkalungkot. Tanging katahimikan. Sa panahong iyon, akala ko ang katahimikan na iyon ay tanda ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng kakayahan na walang magawa. Hayagang binugbok ng pinakamalakas na bansa sa mundo. Ngunit ilang sandali pagkatapos, napagtanto ko na hindi iyon kawalan ng pag-asa. Iyon ay kapayapaan na tanging ang mga nakplano ng bawat hakbang ang makapagpapakita. Nagsimulang kumilos ang Amerika Gogwansi. Na pinamuguan sa DAF, nagsimulang kumating ang drilling team na US Department of Energy na pinamumunuan ni ito sa Riyadh. Nakita ko mismo ang tanawin mula sa VIP room sa paliparan. Ang sukat ng kagamitan na ibinuhos mula sa 3 military transport aircraft ay napakalaki. Mga container na may logo ng 3 pinakamalaking kumpanya ng enerhiya sa mundo ay nakahanay sa runway at mayroong 120 drilling engineer lamang sa pagtingin sa listahan ng kanilang kagamitan. Dala nila ang lahat mula sa pinakabagong deep drilling equipment hanggang sa automatic control system. Para bang dala nga Amerika ang lahat ng teknolohiya na mayroon ito. Tumayo si ito sa tabi ko. Pinagmamasdan ang tanawin habang nakibit balikat. Ginong Kamal, 3 araw lang sapat na. Kapag nahukay na namin ang unang butas, malalaman ng lahat kung sino ang nasa negotiating table. Ang kumpiyansa na iyon ay hindi isang walang basehan na pagbabanta. Ang Amerika ay isang bansa na nakahanap ng langis sa lahat ng dakongang mundo, mula sa shale gas sa Texas hanggang sa permafrost layers sa Alaska. Walang lupain na hindi nila kayang pasukin.
Sa totoo lang, ganon din ang aking inisip. Kung seryosong dadalhin ng Amerika ang kanilang kagamitan, matatapos ang kompetisyon sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, ang disyerto ay hindi madaling kalaban. Nagsimula ang problema mula pa sa unang araw ng pahuhukay. Biglang huminto ang drill sa lalim na 1,300 meters sa ilalim ng lupa. Hindi ito problema ng bato. Ang problema ay ang espesyal na geological structure ng Rub al-Khali Desert na matatagpuan lamang sa ika-4 na balon ng langis. Sa mataas na temperatura at presyon na higit sa 100 degrees Celsius, ang isang layer ng dumi na may halong hydrogen sulfide at carbon dioxide ay bumalot sa buong drill bit, para bang ang mismong lupa ang nagtaas ng kanyang kalasag. Ang unang drill bit ay natunaw. Binasa ko mismo ang ulat na ipinadala ng Chief Engineer ng Amerika mula sa site. May isang pangungusap na nakasulat. Ang formasyon ng geology na ito ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na drilling manual. Nakita ko si ito na nawalan ng kontrol sa kanyang sarili sa unang pagkakataon. Nagulat siya sa Washington sa pamamagitan ng emergency teleconference at humiling ng karagdagang kagamitan. Pagkalipas ng 2 araw, ngunit ang pangalawang drill ay nasira rin sa parehong punto. At sa ikatlong pagtatangka, ang mismong drill rod ay nabaluktot. Kahit na ang 3-2 trilyong balon ngang langis ay nasa ilalim ng kanilang mapaa, hindi nagawang pasukin nga Amerika ang huling balakid na iyon. Sa panahong iyon, nakialam ang Alemanya. Dumating ang sugoeng Alemanya sa Riyadh matapos ianunsyo ng drilling team ng Amerika ang kanilang pangalawang kabiguan. Ipinagmalaki nga taong ito ang teknolohikal na kahusayan ng niyang bansa sa panahon ng pagpupulong sa royal family. Itinampok niya ang 2 German engineering firm na may karanasan sa deep sea drilling at nangako na kayang pasukin ang mga dumi na hindi nagawang pasukin ng Amerika. At sa pagtatapos ng pagpupulong, idinagdag niya bilang sanggunian ang programa ng edukasyon na iminungkahi ng Pilipinas. Dahil sa geological features na ika-4 na balon ng langis, hindi magagawang paunlarin ng teknolohiya ng Pilipinas ang langis na ito kahit sa loob ng 1 taon. Ang pagpiling ng makatotohanang kasosyo ay isang matalinong desisyon. Sumang-ayon ako sa aking puso nang marinig ko ang masalitang iyon dahil inakala kong tama iyon. Paano magagawang mahukay ng Pilipinas sa lupain na hindi kayang pasukin kahit ng Amerika? Ang pangungutya nga sugoeng Alemanya ay marahil ay bastos, ngunit sa technical na paraan ay hindi mali. Gayunpaman, hindi rin nagtagumpay ang Alemanya. Matapos ang 10 araw ng pahuhukay, sumuko rin ang German team sa harap ng parehong madumi. 3 kagamitan ang nasira at isang maliit na sukat ngang gas leak ang nangyari sa drilling site na naging sanhingang ganap na paghinto ngang operasyon. Ang nasalitang sinabi ng Chief Engineer ng Alemanya nang magdesisyon na umurong ay nakaukit pa rin sa aking alaala. Hindi ito problema ng teknolohiya. Ang lupain mismo ang tumatanggi dito. Mga ginuad ginang, naintindihan niyo ba ang nangyayari? Ang numero 1 at numero 3 na bansa sa mundo ay sumusubo ng buong lakas. Ngunit ang disyerto ay hindi gumagalaw kahit kaunti. Ito ay nagiwan lamang ng isang opsyon. Kung hindi magtatagumpay ang lakas, gagawin natin ito sa pamamagitan ng politika. Si ito ay kumilos muli. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng isang ganap na kakaibang card, hindi teknolohiya. Ipinadala niya ang mensahe ng direkta sa hari ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng teleconference na direktang nakakonekta sa Washington. Kung hindi ginagarantiya ng Saudi Arabia ang priority ng Amerika sa pagpapaunlad ng ika-4 na balon ng langis, ang rehimeng suporta sa seguridad para sa rehiyon ng Gitnang Silangan ay muling susuriin ng komprehensibo pagpapahinto NG tulong sa seguridad. Alam mo ba kung gaano kabigat ang maasalitang iyon para sa Saudi Arabia? Ang payong pangseguridad ng Amerika ay hindi lamang isang diplomatikong card. Ito ay isang haliging pagiralang bansa. Kasing halagang langis, hindi, marahil ay mas mahalaga kaysa langis ang payong iyon. Ang royal family ay nayanig. Nagkaroon ng matinding debate sa loob ng delegation ng mga tagapayo at ako mismo ay hindi makatulog ng mahimbing sa loob ng ilang araw. Sa huli, tila kumiling ito sa panig ng Amerika. Kahit na malaki ang 53,2 trilyon,
kung mawawala ang seguridad kahit ang perang iyon ay hindi mapoprotektahan. Eksakto sa sandaling iyon, nangyari ito. Ang aksidente ay nangyari bandang 5 hapon. Umalingaw-ngaw ang masirena ngang babala sa drilling site. Sa simula, inakala kong maaring ito ay error sa kagamitan. Ngunit sa loob ng 3 minuto, ang buong site ay naging isang battlefield. Mataas na presyon ng gas ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang konsentrasyon ng hydrogen sulfide ay agad na lumampas ng 4 na beses sa nakamamatay na antas at ang 2 kilometer radius mula sa drilling site ay itinakda bilang emergency evacuation zone. Ang team ng Amerika ay umatras muna. Sumunod ang team ng Alemanya. 4 na helikopter ang umangat ng sabay-sabay at ang hanay ng masasakyan ay pumuno sa kalsada ng disyerto. Walang oras upang iligtas ang kanilang kagamitan. Tumakas sila, iniwanan ang drilling system na nakakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Si ito ay may hawak na satellite phone mula sa loob ng umaatras na sasakyan, sumisigaw sa Washington. Ang kanyang boses ay hindi na napakita ng kapayapaan tulad ng dati. Ako ay nasa pansamantalang command post 2 kilometer mula sa site. Mula sa likod ng buhangin na bagyo. Nakita ko ang haligi ng gas na umakyat sa ere ng malinaw. Takot din ako. Sa totoo lang, nanginginig ang aking mapa. Paano kung dalhin ng hangin ang gas dito? Ang pag-iisip na iyon ay pumuno sa aking ulo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakita ko ang isang sasakyan na dumarating mula sa kabilang panig ng disyerto patungo sa gas spray. Sa panahong lahat ay tumatakbo palayo sa site, isang sasakyan ang bumubulusok patungo sa site. Sa simula, inakala kong mali sila ang direksyon, ngunit huminto ang sasakyan. Nagbukas ang pinto at lumabas ang mataong nakasuot ng gas mask, isa-isa. 6 na tao ang gumalaw ng maayos. Ang mga nakasulat sa kanilang likod ay nakita mula sa likod ng alikabok ng buhangin, wikang Filipino. Ang mga teknisyan na nakasuot ng work clothes na may logo ng isang kumpanya ng Pilipinas ay naglabas ng kagamitan at nagsimulang maglakad patungo sa gas lake, hindi tumatakbo, hindi humihinto. Naglakad sila ng tahimik, na parang makataong papunta sa opisina para sa trabaho. Pinigil ko ang aking hininga sa nakitang iyon. Ang chief ng Royal Guard sa tabi ko ay bumaling sa akin at nagtanong, sino ang mataong iyon? Hindi ko rin alam. Nang maglaon, nalaman ko na sila ang team na dinala ng sugongang Pilipinas, si Datuk Iskandar. Sinabi ni Datuk Iskandar na hindi siya sasali sa drilling bit, ngunit ang emergency response team ng kanyang bansa ay nakapwesto na malapit sa site na parang alam niya mula pa sa simula na mangyayari ang ganitong sitwasyon. 2 oras pagkatapos, matagumpay na napigilan ang gas leak. Ang team ng Pilipinas ay nakabit ng shut-off valve at nilihis ang daloy ng gas spray upang patatagin ang site. Habang nagmamasid ang Amerika at Alemanya mula sa 2 kilometer distansya, 6 na Pilipinong teknisyan ang nakatapos ng gawain sa gitna ng nakalalasong gas. Naalala ko ang mukha ng team leader ng Pilipinas na nagtanggal ng kanyang gas mask. Isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 40s. Ang kanyang buhok ay basang pawis na nakakapit sa noo at ang kanyang mata ay pula at namamaga, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Hindi mukhang ang isang taong gumawa ng isang espesyal na bagay, kundi mukhang ang isang taong nakatapos ng isang ordinaryong gawain. Kinagabihan, muling dumating si Ito upang makipagkita sa akin. Hindi sa lounge ng hotel, kundi direkta sa aking opisina. Ang kanyang mukha nang buksan ang pinto at pumasok ay nagpakita ng pinahalong pagkatalo at galit. Ginoong Kamal, hindi ko alam kung ano ang planong Pilipinas. Ngunit ipaliwanag ko ito. Ang ika-4 na balong langis ay isang issue na sumasaklaw sa pangunahing interes ng Amerika. Walang espasyo para makialam ang Pilipinas. Hindi ako sumagot. Hindi ako makasagot dahil sa sandaling iyon sa aking ulo. Hindi ang mga salita ni Ito, kundi isang ganap na naibang imahe. 6 na tao na naglalakad sa gitna ng disyerto kung saan umakyat ang gas, habang ang lahat ay tumatalikod at tumatakbo palayo. Sa sandaling iyon, nagsimula akong mag-isip, marahil ang Pilipinas ay isang uri ng bansa na naiba sa aking inakala. Matapos pigilan ng
Emergency Response Team ng Pilipinas ang gas leak, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa site. Hindi na bumalik ang Amerika at Alemanya matapos umurong. At ang royal family ng Saudi Arabia ay nanahimik, nag-isip tungkol sa susunod na hakbang. Ang sitwasyon kung saan ang ari-arian na nakakahalaga ng 3.2 trilyon ay nakatago sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit walang sinuman ang makakahawak dito. Para itong magnanakaw na hindi alam ang kombinasyon ng vault na nakahanay sa harap ng vault. Gayunpaman, hindi nanahimik ang Pilipinas. Ang sugo na si Datu Iskandar ay nagpadala ng formal na liham sa royal family. Ang nilalaman ay maikli, isang kahilingan na magsagawa ng independenteng eksplorasyon ng drilling sa disyerto malapit sa ika-4 na balon ng langis. Hindi sa mismong balon ng langis, kundi sa gilid ng balon. Iyon ay ang panlabas na lugar na walang interes ang sinuman. Nang basahin ang liham na ito sa pagpupulong ng delegation ng Royal Advisors, ang kapaligiran ay kalahating nabigla. Ang Royal Energy Advisor ay umiling habang sinasabi hindi nila kayang pasukin ang pangunahing bahagi. Ano ang sinusubukan nilang gawin sa gilid? Hindi ba iyon tulad ng isang taong hindi kayang umakyat sa puno, ngunit sinusubukan munang hawakan ang dahon? Ganon din ang aking iniisip, ngunit sa parehong oras, may iba rin akong iniisip dahil ang imahe ng tahimik na Pilipinas sa seat ng gas leak ay nanatili pa rin sa aking ulo. Kaya, maingat akong sumangguni sa Crown Prince dahil ang panlabas na lugar ay hindi interes ng ibang mga bansa, walang mawawala kung pahihintulutan ang limitadong eksplorasyon ng Pilipinas. Ibinigay ang pahintulot. Ang drilling team ng Pilipinas ay nagsimulang mag-operate ng buo sa site ilang araw pagkatapos. Muli akong umiling sa nakitang sukat ng team. Kumpara sa Amerika na may dalang 120 tao, ang team ng Pilipinas ay binubuo lamang ng 32 tao. Ang kagamitan ay maliit din, walang malaking drilling rig. Sa halip, portable rig lang na, katamtaman ang laki at ilang track. Narinig ni ito ang balitang ito at tumawag mula sa hotel sa Riyadh. Ginong Kamal, anuman ang subukang gawin ng Pilipinas doon, pareho lang ang magiging resulta. Ang dumi ay pareho lang saan ka man mahukay. Sa totoo lang, sa tingin ko ayos lang na makita ang Pilipinas na mabigo, mapapatunayan nila sa sarili nilang karanasan kung bakit hindi kami makapag-drill. Ang panig ng Alemanya ay may katulad na reaksyon. Nakita ko ang ulat na kinutya en sugo en Alemanya sa isang panayam sa media en kanyang bansa. Ang pagtatangka en Pilipinas ay matapang ngunit padalos-dalos. Sa huli ay makakarating din sila sa parehong konklusyon. Naghihintay ang mundo sa kabiguan ng Pilipinas. Gayunpaman, 2 araw pagkatapos, ang unang ulat ay dumating mula sa drilling site ng Pilipinas. Direktang natanggap ko ang ulat sa ilalim ng lupa na meeting room ng palasyo. Sa sandaling kinumpirma ko ang data na ipinakita sa screen, ang geological advisor na nakaupo sa tabi ko ay tumalon mula sa kanyang upuan. Hindi ito krudo. Tama, ang team ng Pilipinas ay hindi nakahanap ng langis. Nakahanap sila ng tubig. Isang malaking underground water reservoir ang lumabas sa lalim na 11,800 meters sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng disyerto ng Rub al Khali na tinatawag na pinakatuyo na lupain sa mundo. Isang reservoir ng tubig ang lumitaw. Sa pagtingin sa ulat ng tinatayang dami ng tubig, ito ay sapat na upang matugunan ang domestic water needs ng buong kanlurang rehiyon ng Saudi Arabia sa loob ng ilang dekada. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kapaligiran nega meeting room nega palasyo ay hindi masaya. Sa halip, halos pagkabigo ito. Nagreklamo ang energy advisor ng palasyo habang sinasabi kaya hindi sila nakahanap ng langis. Hindi ba ang paghahanap ng tubig ay nangangahulugang kabiguan sa eksplorasyon ng langis? Tama. Kahit na mahalaga ang tubig sa Saudi Arabia, ang numero sa mesa na ito ay 1.332 trilyon ng krudo, hindi mapapalitan ng tubig kahit 1% ng halagang iyon. Malakas na natawa si Ito nang marinig ang balitang ito. Totoo ba ito? Dumating ang Pilipinas sa disyerto naghahanap ng langis at nagukay ng tubig? Ginong Kamal. Ito ay isang komedya sa kasaysayan. Iyan ang resulta pagkatapos nilang subukang makialam, mga gino at ginang. Sa totoo lang, sa panahong iyon,
Hindi ko mapabulaanan ang mga salita ni ito. Tubig ay tubig, langis ay langis. Isang bansa na nahukay ngang tubig sa gitna ngang panday-digang digmaan nga enerhiya. Sa anuman, ito ay isang kabiguan. Kahit paano, ganun ang hitsura nito sa panahong iyon. Humiling si Datuk Iskandar ng emergency meeting sa Royal Family 3, araw pagkatapos ng pagtuklas ng underground water. Dumalo ako bilang observer sa meeting na iyon. Si Datuk Iskandar, pagkapasok sa meeting room, ay binuksan ang projector at nagpakita ng isang geological cross-section image. Pagkatapos, habang itinuturo ang isang punto gamit ang laser pointer, tahimik niyang sinabi, mahal na kamahalan, ang underground water reservoir na ito ay matatagpuan sa parehong geological structure line ng ika-4 na balon ng langis. Ang meeting room ay nanahimik. Sa pamamagitan ng paggamit ng presyon ng underground water na ito, makokontrol natin ang layer ng dumi sa mataas na temperatura at presyon sa ilalim ng ika-4 na balon ng langis. Mas tumpak, ang tubig ang susi upang mailabas ang langis. Nakatitig ako sa screen ng may pagkamangha. Sa cross-section, may isang ruta na ipinakita ngang pulang linya ng team ng Pilipinas sa pagitan ng underground water reservoir at ng oil layer. Ito ay isang paraan upang mag-inject ng underground water na may mataas na presyon upang sabay-sabay nabawasan ang temperatura at presyon ng dumi at pagkatapos ay itulak ang drilling pipe sa puwang na iyon, ang bagong matalinong hydraulic method. Nang marinig ko ang pangalang iyon, nanindig ang aking balahibo. Possible ba ito? Ang Pilipinas ba? Mula pa sa simula ay hindi nahahanap ng tubig. Ngunit alam na hindi makukuha ang langis nang hindi ito muna natatagpuan. Habang nabigo ang Amerika at Alemanya na direktang makahanap ng langis, ang Pilipinas ay nagplano ng isang paikot na daan. Nagtanong ang geological advisor ng palasyo na may nanginginig na boses, ang pamamaraan na ito ba ay binuo ng independyente ng Pilipinas? Tumango si Datuk Iskandar. Ito ay pangunahing teknolohiya na nakolekta ng Pilipinas sa lubngang 15 taon sa proseso ng pagpapaunlad ng malalim na yamang dagat. Bumalik ang katahimikan sa meeting room, ngunit ang katahimikan sa pagkakataong ito ay ganap na naiba sa katahimikan ng pakabigla nang sabihin ni Datuk Iskandar na magtatayo siya ng paralan ilang araw na ang nakalipas. Ito ay katahimikan na nagmula sa pagkamangha. Nang magsimula ang trial drilling, direkta akong pumunta sa site sa utos ng Crown Prince. Nakatayo sa pansamantalang command post sa gitna ng disyerto. Pinagmamasdan ko ang trabaho ng team ng Pilipinas. Nang magsimulang inject ang underground water sa balon, ng langis sa pamamagitan ng high-pressure pipe, ang temperatura ng dumi na ipinakita sa monitor ay nagsimulang bumaba. 240 degrees, 210 degrees, 190 degrees, 170 degrees. Ang Chief Engineer ng Pilipinas sa site, si Ginang Surya de la Cruz, ay nagbigay na nga direksyon ng tahimik habang nakasuot ng headset. Ang babaeng ito sa kanyang edad 40 say ang team leader na pumasok sa site na may gas mask sa panahon ng gas leak. Ang kanyang boses ay hindi napakitang tensyon o kagalakan na parang gumagawa siya ng isang gawain na nagawa na niya ng libu-libong beses. Ang presyon ng tubig ay matatag. Handa na ang drilling pipe. Bumaba ang drill. Eksakto sa lalim kung saan natunaw ang drill ng Amerika. 1,300 meter sa ilalim ng lupa. Lahat ng opisyal ng Saudi na nagtipon sa harap ng monitor ay pinigil. Ang kanilang hininga, 2,400 meter, 2,500 meter. Hindi huminto ang drill. Nagsimula itong pumasok sa dumi. Sumusunod sa ruta na binuksan ng tubig. Lumalim pa ang drill sa ilalim ng lupa. 2,800 meter, 3,000 meter, 3,000 alay. Kinumpirma ang oil layer. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang boses ni Chief Ginang Surya sa mga loudspeaker, ang crudo response graph sa monitor ay tumalon ng patayo. Umakyat ang langis. Ang unang crudo mula sa ika-4 na balon ng langis na nakakahalaga ng 33.2 trilyon ay lumabas sa ibabaw sa pamamagitan ng drilling pipe ng Pilipinas. Hinding-hindi ko malilimutan ang tanawin ng itim na likido na dumadaloy pababa. Kumikinang sa sikat ng araw ng disyerto. Tumayo ang Crown Prince,
mula sa kanyang upuan at nagsimulang pumalakpak. Isang beses, dalawang beses, nang may mabagal at mabigat na palakpak. Isa-isang tumayo ang delegation ng Royal Advisors at hindi nagtagal ang buong command post sa Sita ay nabalutan ng malakas na palakpak. Inalis ni Chief Ginang Surya ang kanyang headset at tahimik na yumuko. Kalmado ang kanyang mukha, walang kagalakan ng tagumpay o nasiyahan ng ngiti. Tanging ang kaswal na pagpapahinga ng isang taong nakatapos ng kailangan niyang gawin. Tumayo ako ron ng nakapako, hindi makapagsalita ngang ilang sandali. Ano ba talaga ito? Ang lupain na hindi kayang hukayin ng Amerika na may 3,000 tauhan at bilyon-bilyong dolyar na kagamitan. Ang lupain na ipinamalaki ng Alemanya na deep sea drilling, pagkatapos ay yumuko ang ulo. 32 Pilipinong teknisyan ang nagbukaseng, lupain na iyon gamit ang tiboeng tubig. Kinagabihan, muling tumawag si Ito. Sa pagkakataong ito, walang tawa. Ginoong Kamal, naabot ba talaga ng Pilipinas ang oil layer? Sumagot ako, Ginoong Ito, gusto mo bang dumating at makita mo mismo? Isang mahabang katahimikan ang umaling-aungaw sa kabilang dulong ng telepono at pagkatapos ay naputol ang linya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lahat mula sa masalita ng Pilipinas na magtatayo ngang paaralan mula pa sa simula hanggang sa pagtanggi na makilahok sa bit ay bahagi ngang isang estratehiya para sa hakbang na ito. Hindi dumating ang mga taong ito upang kumuha ng langis. Dumating sila upang planuhin ang buong disyerto. Hindi sila mapagmataas mula pa sa simula. Sila ay nasa ibang dimensyon. Matapos kumalat sa buong mundo ang balitang tagumpay sa oil drilling, nagbago ang kapaligiran sa Riyadh. Sa loob nege palasyo, nagsimula ang pagtatasa, nege bit upang pumili ne kasosyo, sa makasanip ne pagpapaunlad, nege ikaapat, ne balon nege langis. At ang Amerika, Alemanya, siyempre China, at Europa ay nakilahok din na nagpapatindi sa diplomasya. Nungit ang pananaw ng delegation ng Royal Advisors na nakasaksi mismo sa nangyari sa drilling site ay nakakiling nasa isang panig. Ang pangalan ng Pilipinas ay unti-unting nakaroon ng bigat. Nagpanik si Ito. Dumating siya upang makipakita sa akin araw-araw, binibigyang diin ang posisyon ng Amerika. Security partnership, economic cooperation, pagpapakilala ng armas. Lahat ng karda inilagay sa mesa, ngunit ang kanyang tingin ay wala ng kumpiyansa tulad ng dati. Ang katotohanan na binuksan muna ngang Pilipinas ang kayamanan na nakakahalaga ngang 3,332 trilyon ay gumulo sa lahat ng kalkulasyon ng Washington. 2 araw bago ang anunsyo ngang huling desisyon ngang bit, bandang 3 ngang umaga, tumunog ang aking telepono. Direktang linya mula sa security room ng palasyo. Isang nababalisa na boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng linya. Espesyal na tagapayo, isang hindi nakikilalang lumilipat na bagay ang papalapit sa direksyon ng ika-4 na oil drilling facility. Tinatayang 100. Tumalon ako mula sa kama. Higit sa 100 lumilipat na bagay. Sa simula, inakala kong isang pagkakamali iyon. Ngunit sa sandaling sinyuri ko ang radar screen na ipinadala mula sa security room sa aking tablet. Nanigas ang aking puso. Ang buong screen ay puno ng pulang tuldok na gumagalaw ng maramihan patungo sa oil facility. Drones. Daan-daang drones ang lumilipat sa formasyon. Hinahati ang langit ng disyerto. Sino ang napadala sa kanila ay hindi pa rin alam. Ang mahalaga ay hindi iyon. Ang katotohanan na ang oil facility na nakakahalaga ng 83,2 trilyon ay sasalakayin sa ilang sandali. Iyon lang ang mahalaga sa sandaling iyon. Papunta sa security room ng palasyo, naalaala ko ang isang katotohanan at sinubukang kalmahin ang aking sarili. Dahil may Patriot missile defense system na inilagay ng Amerika sa paligid ng ika-4 na oil drilling facility. Ang pinakabagong US-made missile defense system na binili ng Saudi Arabia ng trilyong piso. Naniniwala ako na ang system na ito ay sapat na upang salagin ang daan-daang drones. Pagdating ko sa security room ng palasyo, naroon na si Ito. May hawak siyang military communication device sa kanyang tainga, direktang konektado sa US Central Command. Ang kanyang mukha ay maputla,
ngunit matatag ang kanyang boses. Kinumpirma ang status ng operasyon ng Patriot System. Lumipat sa interception mode kaagad. Sa radar screen, pumasok ang drone formation sa 50 km na radius mula sa facility, 40 km, 30 km. Kung gumagana ang Patriot, dapat na magsimula ang interception sa 20 km bago iyon. 25 km. 20 km. Walang nangyari. Sumigaw si Ito sa communication device. Bakit hindi kumikilos ang Patriot? Iulat ang sitwasyon. Ang sagot na dumating mula sa kabilang dulo ng linya ay tatlong salita na hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. System disabled. Kinumpirma. Electronic warfare attack. Isang malakas na electronic warfare. Signal ang gumulo sa radar at guidance system ng Patriot bago lumapit ang drone formation. Ang air shield na gawang na Amerika na nakakahalaga na trilyong piso ay pinatahimik ng hindi nagpapaputok ng kahit isang missile. Magagino at ginang, maisip niyo ba ang takot sa sandaling iyon? Ang pinakamalakas na sistema ng depensa sa mundo ay bumaksak. Pumasok na ang drones sa 15 km radius at ilang minuto na lang papunta sa drilling facility. Ang buong security room ay nagpanic. Ang chief ng Royal Guards ay naglabas ng emergency evacuation order at ibinigay ang utos na umurong ang mga tauhan sa site. Inilapag ni Ito ang kanyang communication device at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang tingin mula sa pagitan ng kanyang mga daliri ay puno ang kawalan ng pag-asa. Ang buong mundo ay nasaksihan ng live na ang simbolo ng seguridad na ibinenta ang Washington sa Saudi Arabia ay walang halaga tulad ng isang piraso ng papel sa isang totoong labanan. Mas malala pa ang panik ng Alemanya. Hindi man lang lumitaw ang sugo ng Alemanya sa security room. Nang maglaon, kinumpirma na sa sandaling umalingaw-ngaw ang drone warning, umatras siya sa hotel sa Riyadh City at inulat lamang ang sitwasyon sa kanyang bansa. Ang kanyang salubin ay parang sinasabi na ang pagkasira ng facility ay hindi kanilang responsibilidad. Pumasok ang drone formation sa 10 km radius. Tiningnan ko ang radar screen at inakala kong tapos na ang lahat. Ang itim na krudo na milagroso na nakuha ng Pilipinas mula sa disyerto ay masisira ng apoy at usok. Naghihintay lang oras. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa sulok ng radar screen. Mula sa lokasyon na 3 km sa timog ng drilling facility, sa lugar ng education center na kasalukuyang itinatayo ng Pilipinas, isang bagong signal ang natukoy. Sumigaw ang radar officer ng security room habang pinalalaki ang screen. Nakita ang operasyon ng air defense radar mula sa Southern Base. Air defense radar mula sa education center. Tinitigan ko ng mabuti ang screen. Ang gusali na sinabi ng Pilipinas na itatayo sa gitna ng disyerto. Ang gusali na ibinigay nila ang master plan para magtayo ng paralan at technical training facility. Eksakto mula sa lugar na iyon. Isang military radar signal ang ipinadala. Ayon sa ulat na direktang ipinadala mula sa site, ang control center ng Mobile Air Defense System na Chakrawala na gawa sa Pilipinas na itinayo sa ilalim ng lupa ng Education Center ay nagsimulang mag-operate. Ang mga Pilipinong technician na nagsusuri sa facility ay nakita ang paglapit ng drones at agad na lumipat sa combat mode. Umalinganga ang boses ni Chief Ginang Surya sa mga loudspeaker ng security room ng palasyo sa security room ng Saudi Arabia. Ang Chakrawala Air Defense System ng Pilipinas ay handa. Humihiling ng pahintulot na maglunsad ng interception. Nanahimik ang security room ng ilang sandali. Tiningnan ako ng chief ng Royal Guards at lumipat ang tingin ko sa Crown Prince. Maikli lang na tumango ang Crown Prince. Ibinigay ang pahintulot sa interception. Eksakto sa sandaling binikas ang salitang iyon, nagsimulang mawala ang makapulang tuldok mula sa radar screen. 1, 2, 5, 10. Ang bilis ng bakawala ng pulang tuldok mula sa screen ay higit sa inaasahan. Para bang may nagbubura ng tuldok sa screen isa-isa gamit ang daliri, nang tumpak at mabilis, nang walang bahid ng error. Ang interceptor missiles na inilunsad ng Chakrawala system ay sinubaybayan ang trajectory ng bawat drone sa real-time at ibinagsak ang maito.
Ang mga drones na lumapit sa formation ay nakalat at naging bola ng apoy sa kalangitan ng disyerto. Ang tanawin na iyon ay makikita sa satellite image na ipinakita sa screen ng security room. Ang tanawin ng orange na kislap na sumasabog isa-isa sa kalangitan ng gabi, tulad ng bituin na bumabagsak sa disyerto. 3 minuto, eksaktong 3 minuto, daan-daang drones ang ganap na nawasak. Binalot ng katahimikan ang security room. Walang naksalita. Wala nang natirang isang pulang tuldo sa radar screen. Ligtas ang drilling facility. Hindi rin nasira ang education center na itinayo ang Pilipinas. Hindi, ang paggamit ng salitang education center mismo ay isang ironi dahil hindi ito education center mula pa sa simula. Ito ay isang kalasag na nagprotekta sa puso ng disyerto. Dahan-dahang itinaas ni ito ang kanyang mukha. Nakatitig ang kanyang tingin sa radar screen. Sa walang laman na kalangitan kung saan nawasa ang mga drones. Bahagyang nangingini ang kanyang maalabi. Sa lugar kung saan ang Patriot na gawa ang Amerika na nakakahalaga ang trilyong piso ay sumuko, nang hindi nagpapaputo ang kahit isang bala, pinaharian ng Chakrawala ang Pilipinas, ang battlefield sa loob ang 3 minuto. Bumaling siya sa akin at nagtanong, paus ang kanyang boses. Ginoong Kamal, kailan pa naglagay niyan ang Pilipinas? Sinubukan kong alalahanin. Naalala ko nang unang dumating ang sugo na si Dato Iskandar sa Riyadh. Ang gusali sa gitna ng disyerto na ipinakita niya sa unang pahina ng kanyang presentasyon. Ang panukala na magtayo ng paaralan na pinagtawanan nating lahat. Sinabi ni ito na iyon ay isang komedya at inakala kong isang mapagmataas na panukala na hindi alam ang realidad. Ngunit ang gusali ay itinayo na may dual function design mula pa sa simula. Sa itaas na lupa ay isang education center. Sa ilalim nege, lupa ay isang modernong air defense control center. Isang kalasag na disyerto na nakatanim sa ilalim nege pangalan nege edukasyon. Ang kalmadong mukha ni Dato Iskandar na napresenta tungkol sa pagtatayong paaralan ay sumagi sa aking isip. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lahat ng planong ito ay nakapaloob sa kanyang tingin na hindi nagbago kahit kaunti. Kinagabihan, tinawag ako na Crown Prince. Kaming dalawa lang sa opisina ng palasyo. Tiningnan ng Crown Prince ang labas ng bintana na nahimik ng ilang sandali pagkatapos ay nagsalita sa mahinang boses, Kamal, ngayong gabi, ang nagprotekta sa Saudi Arabia ay hindi ang Amerika o ang Alemanya. Hindi ako sumagot dahil iyon ay mga salita na hindi nangangailangan ng sagot. Muling nagbukas ang bibig ng Crown Prince. Ang Pilipinas ay isang napakalihim na bansa. Sa halip na magbenta ng langis, sinabi nilang magtatayo sila ng paralan. At sa ilalim ng paralan na iyon, itinago nila ang isang kalasag. At nahukay sila ng tubig upang buksan ang pintuan ng langis. Sa pagtatapos ng mga salitang iyon, bahagyang ngumiti ang Crown Prince. Hindi ngitingang pagtataka, hindi takot, kundi isang ekspresyon na halos pagkamangha. Lumabas ako ngang opisina kinagabihan habang nag-iisip, ano ba ang ginagawang Pilipinas sa disyerto na ito? Hindi lang ito negosyo. Inilagay nga mga taong ito ang langis, tubig, depensa, at edukasyon, lahat sa isang master plan. Ang bawat bahagi ay tila gumagalaw ng makahiwalay. Ngunit nang matapos ang gabi, ang lahat ng mga puzzle na iyon ay nagsimulang bumuo ng isang kumpletong larawan. At nagsimula akong matakot. Gaano pa karaming pahina ang hindi pa nabunyag sa master plan ng mga taong ito. Kinabukasan, pagkatapos ang drone attack, inilabas ang emergency assembly order mula sa palasyo. Ang lokasyon ay ang Grand Hall sa pangunahing gusali ng Palasyong Riyadh. Sa loob ng 37 taon kong nagtatrabaho sa palasyo, ilang beses ko lang nakita ang bulwagan na ito na binuksan. Ito ay isang espasyo na ginagamit lamang para sa pinakamataas na antas ng pagpupulong na pinamumunuan ng mismong hari kapag kailangan magdesisyon ng mga bagay na magtatagda sa kapalaran ng royal family. 16 na chandelier ang nakabitin mula sa kisame. Ang marble floor ay inukit ng gintong dahon at bawat upuan ay napakagara. Ilang piling tao lamang ang inimbitahan sa maringal na espasyo na iyon. Ang sugong Amerika, ang sugong Alemanya,
ang pinuno ng delegasyon ng China, ang espesyal na sugo ng European Union, at ang sugo ng Pilipinas. Bawat bansa isang kinatawan na may pinaka-counting kasama na pinapayagan pumasok. Umupo ako sa likod mismo ang Crown Prince. Inaasahan ng lahat na ito ang lugar kung saan ia-anunsyo ang huling desisyon ng bid. Dahil kakakasala lang nila ng drone attack kagabi, malinaw sa sinuman kung saan nakakiling ang kapaligiran. Tense ang muka ni Ito at nakayuko ang sugo ng Alemanya sa sahig, nakatikom ang kanyang mga labi. Gayunpaman, kakaiba ang kapaligiran ng meeting room. Ang Crown Prince ang unang umakyat sa podium kahit hindi pa dumarating ang hari. Karaniwan, ayon sa protocol ng palasyo ng Saudi Arabia, upo ang Crown Prince matapos makaupo ang hari. Baliktad ang pagkakasunod-sunod na ito. Ako rin ay nakakunot ang nu. Tumayo ang Crown Prince sa gitna ng podium at tiningnan ang paligid ng meeting room. Pagkatapos ay nagbukas siya ng bibig. Ang lugar na ito ngayon ay hindi para ianunsyo ang desisyon ng bid. Nakagulo ang meeting room. Bumulong si Ito sa kanyang nakasama at tinaasan ng pinuno ng delegasyon ng China ang volume ng interpreter sa kanyang in-ear. Ngayong araw, ang aking ama, ang kanyang kamahalan ang hari ng Saudi Arabia ay gustong direktang makipag-usap sa inyong lahat. Sa sandaling matapos ang salitang iyon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng meeting room. Pumasok ang hari, ngunit naiba siya sa dati. Nakasuot siya ng simpleng puting tradisyonal na damit, hindi royal ceremonial attire, at sinamahan lamang ng dalawang guardia. At sa dalawang kamay ng hari ay may hawak siyang isang bagay, isang maliit na lumang libro na may balat na luma. Dahan-dahang lumakat ang hari patungo sa podium. Bawat hakbang niya sa marble floor ay nagpapabigat sa kapaligiran ng meeting room. Maingat na inilagay ni hari ang lumang libro sa podium. Ang balat nito ay basag at ang mga gilid ay nagbago ang kulay sa buhangin. Malinaw na ito ay isang bagay na nagtaglay ng ilang dekada ang panahon. Ito ay isang diary. Nagbukas ang hari ng bibig. Mas mahina at mas mabagal ang kanyang boses kaysa dati. 1975. Ako ay 7 taong gulang. Ang meeting room ay pinigil ang hininga. Ang aking ama, ang dating hari, ay dinala ako sa isang oil drilling site sa silangang disyerto. Sinabi niya, ang isang prinsipa ay dapat makita ang buhay nga mamamayan ng direkta at dinala niya ako sa construction site sa gitna ng disyerto. Dahan-dahang binuksan ng hari ang diary. Puno ngang siksik na Arabic script ang papel na naninilaw na. Sa site na iyon, mayroong nga manggagawa mula sa iba't ibang bansa. Mga supervisor mula sa kumpanya ng Amerika, mga engineer mula sa England at mga construction worker mula sa Pilipinas. Lumipat ang tingin ng hari kay Datuk Iskandar na nakaupo sa sulok ng meeting room. May isang bagay sa tingin na iyon. Hindi ko alam kung ano. Sa panahong iyon ang ikatlong araw sa site. Isang sandstorm ang humampas sa disyerto. Isang napakalakas na bagyo na halos zero ang visibility. Papunta sa shelter, nawalay ako sa aking makasama. Isang batang 7 taong gulang ang naiwan mag-isa sa gitna ng disyerto sa 50 degrees Celsius. Hindi ko pa narinig ang kwentong ito mula sa hari, kahit nagtatrabaho na ako sa palasyo sa loob ng 37 taon. Ni minsan, ito ay isang kwento na nanatili ng napakalalim sa kanyang puso. Ang buhangin ay pumasok sa aking bibig at ilong. Hindi ako makahinga. Hindi ko mabuksan ang aking mamata. At kahit sumigaw ako, nilamon ito ngang hangin at walang sinuman ang nakarinig. Inakala kong mamamatay ako, sabi nga hari, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ang 7 taong gulang na ako ay inakala ganun sa sandaling iyon. May isang taong binuhat ako. Nagbago ang kapaligiran ng meeting room. Ang tingin ng lahat ay nakapako sa mga labing hari, isang Pilipinong manggagawa. Isang binata na hindi ko alam ang pangalan o posisyon. Ang kanyang uniforme ay puno ng buhangin. Inalis niya ang kanyang maskara ng oksigen na suot niya at inilagay sa aking mukha. Huminto sandali ang hari. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa ibabawang diary. Tinanong ko siya, ano ang gagawin mo, Tito? Ang Pilipino ay ngumiti at sinabi, ayos lang. Kaya ito nga mamatatanda. Itinaas ng hari ang kanyang mukha. Pula ang kanyang mamata. Ayos lang. Kaya ito nga matatanda. Binalot ng katahimikan ang meeting room.
Magagino at ginang, maisip niyo ba kung gaano kabigat ang katahimikan na iyon? Dinala akong taong iyon sa kanyang likod, sa pamamagitan ng sandstorm. Ginabayan ako patungo sa shelter. Nang makarating kami sa shelter, nawalan siya ng malay. Walang maskara ng oksigen. Tinanggap ang sandstorm sa kanyang mukha. May luha na dumaloy mula sa mga mata ang hari. Ang hari ng Saudi Arabia, ang pinakamayamang pinuno ng palasyo sa mundo, ay napakita ngang luha sa harap mga kinatawan ng nga bansa. Mabuti na lang, ligtas ang taong iyon, ngunit kinailangan niyang umalis sa site dahil nasira ang kanyang baga dahil sa buhangin. Hinding-hindi ko nalaman ang kanyang pangalan hanggang sa huli. Itinas na hari ang diary. Ito ay isang diary na isinulat ng dating hari. Pagkatapos, sinulat ng dating hari, isang hindi kilalang Pilipinong manggagawa ang nagligtas sa buhay ng aking anak. Dapat tandaan itong palasyong Saudi Arabia. Sa sandaling iyon, muling lumipat ang tingin ng hari kay Datuk Iskandar. Sa pagkakataong ito, hindi niya inalis ang kanyang tingin. 50 taon na ang lumipas. At ilang araw na ang nakalipas, nakatuklas akong isang katotohanan habang sinusuri ang mga dokumento ng tauhan ng sugo ng Pilipinas, si Datuk Iskandar. Ang buong meeting room ay pinigil ang hininga. Ang ama ng sugo, na si Datuk Iskandar, si Muhammad bin Shah, ay isang Pilipinong construction worker na ipinadala sa oil construction site sa silangang Saudi Arabia noong 1975. Mama, nanigas ang aking puso. Tiningnan ko ang mukha ni Datuk Iskandar. Nakaupo siya sa kanyang puwesto, hindi gumagalaw, ngunit nakita ko ang kanyang mamata na namumula. Nakita ko ang kanyang malabi na nakatikom ng mahigpit. Alam ba niya na niligtas ng kanyang ama ang buhay ng isang maliit na prinsipsa, disyerto na ito 50 taon na ang nakalipas? O ngayon lang niya nalaman sa lugar na ito, hindi ko pa rin alam ang sagot. Bumaba ang hari mula sa podium at lumakat sa meeting room. Nakatayo sa harap ni Datuk Iskandar. Ang makinatawan mula sa lahat ng bansa ay nasaksihan ang tanawin na iyon. Ang hari ng Saudi Arabia mismo ang lumakat sa harap ng isang dayuhang sugo. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Hinawakan ng hari ang dalawang kamay ni Datuk Iskandar, mga Pilipino. 50 taon na ang nakalipas at ngayon, hindi nagbabago. Hindi sila naghahangat ng pera. Hindi sila sakim sa langis. Ang mga Pilipino ay laging dumarating upang protektahan ang aming buhay at ang aming kinabukasan. Paos ang boses nga hari. Ang taong ipinadala nga aking ama, ang aking anak ay ipinadala muli. Tumayo si Datuk Iskandar mula sa kanyang upuan. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Yumuko siya nang may pagalang sa harap ng hari. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita. Marahil ay hindi siya makapagsalita. Gumuho ang meeting room sa katahimikan. Inalis ngang pinuno ng delegasyon ng China ang kanyang salamin at nakita ko siyang pinupunasan ang kanyang nga mata. Yumuko ang sugo ngang Europa sa kanyang mukha, kinagat ang kanyang labi. Tiningnan ko si ito. Sumandal siya sa likod ng upuan, nakatingin sa kisame. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Galit ba iyon, kahihiyan o pagkabigo? Isang taong napagtanto na ang laro na kanyang nilalaro ay naiba mula pa sa simula, isang bagay ang sigurado. Ang kanyang silver ballpen ay kalahating nakalabas sa bulsang kanyang jacket. Ngunit tila wala siyang oras para ayusin ito. Isang hindi kilalang Pilipinong manggagawa na nagtanggal ng kanyang maskara ng oxygen para sa isang 7 taong gulang na prinsipe sa isang sandstorm, 50 taon na ang nakalipas. At 50 taon pagkatapos, ang anak ng manggagawang iyon ay lumitaw ng tahimik sa parehong disyerto na sinasabing magtatayo siya ng paaralan. Isang bansa na nakatuklas ng tubig upang buksan ang pintuan ng langis. Nagtanim ng kalasag upang protektahan ang langit, ang Pilipinas. Ito ba ay nakataon lamang? Hindi ko akalain. Isang buto na itinanim ng isang Pilipino sa gitna ng sandstorm, 50 taon na ang nakalipas, ay nag-ugat sa ilalim ng lupangang disyerto sa loob ng kalahating siglo. At ang ugat na iyon ay sa huli ay umusbong sa ibabaw na nagbunga ng LAG 33.2 trilyong halaga. Ang alyansa na binili ng PRA ay magtatapos kapag naubos ang PRA. Ang relasyon na iginapos ng armas ay guguho sa harap ng mas malakas na armas. Ngunit ang gugnayan na nagsimula
sa buhay ay babalik muli, lampas sa mga henerasyon. Ganyan ang mga Pilipino. Bago matuyo ang luha ng Hari ng Saudi Arabia, inanunsyo ang mga resulta. Ang pangunahing kasosyo sa makasanip na pagpapaunlad ng ika-4 na balon ng langis, Pilipinas. Ang seremonya na pagpirma na formal na kasunduan ay naganap kinagabihan. Hawangan, hari ang kamay ni Dato Iskandar na may eksklusibong karapatan sa pagpapaunlad, operasyon at isang napakapakinabang na istruktura ng pagbabahagingan kita. Ang susi sa 3,2 trilyong balon ng langis ay nasa kamay na ngayon ng Pilipinas, Amerika, Alemanya, China, Europa. Walang sinuman ang nagprotesta dahil ang kapaligiran ay hindi pumayag sa protesta. Nang matapos ang seremonya ng pagpirma at lumabas ang madelegasyon ng bawat bansa mula sa meeting room, nakasalubong kami ni ito sa pasilyo. Nagtama ang aming mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Ang lalaki na ilang araw na ang nakalipas ay padalos-dalos na nagbukas ng aking opisina at binigyang diin ang posisyon ng Amerika. Ngayon ay lumakat palayo na ang kanyang likod ay mukhang kakaibang maliit. Kinagabihan, binaligtat ng balitang ito ang mundo. Isinulat ng Al Jazeera ang tungkol sa pagtataksil ng Saudi Arabia at iniulat ng Reuters ang tungkol sa himala ng Pilipinas. Galit ang Washington, nanahimik ang Berlin, at itinago ng Beijing ang kanilang galit sa likod ng diplomatikong parirala na nagsasabing kasalukuyang sinusuri. Gayunpaman, ang totoong bagyo ay dumating kinabukasan ng umaga. Nang dumating ako sa opisina ng palasyo, isang emergency call ang dumating mula sa security room. Sinabi na ang Pangulo ni Estados Unidos ay direktang tumawag sa punong Ministro Eniga, Pilipinas. Ito ang pangalawang tawag. Ang unang tawag ay isang deklarasyon ng digmaan na magpapataw sila ng napakalaking taripa sa mapagmataas na Pilipinas. Kaya, pinigil ngang buong mundo ang hininga, nagmamasid sa mga salitang sasabihin sa pagkakataong ito. Nalaman ko ang nilalaman ng tawag na ito halos real-time sa pamamagitan ng diplomatikong channel ng Saudi Arabia sa utos ng Crown Prince. Hindi ko direktang narinig ang nilalaman ng tawag, ngunit sa pagbubuo ng impormasyon na dumadaloy mula sa dalawang diplomatikong channel, ang sitwasyon ay ganito. Ang unang milya salita NG, Pangulo NG, Estados Unidos ay tulad NG, inaasahan. Nang walang kahit isang salita ng pagbati, agad niyang binanggit ang isyu ng seguridad sa enerhiya at kinuwestiyon ang eksklusibong karapatan ng Pilipinas. Ang tono ay nagpapahiwatig na mayroon pa ring ang Amerika upang kanslahin ang desisyon ng Saudi Arabia. Financial sanctions, security review, reputation. Pareho lang tulad ng ilang araw na ang nakalipas. Marahil ay nahihintay si ito sa resultang tawag na ito sa hotel sa Riyadh. Sa panahong iyon, marahil ay kinakalkula niya kung paano magre-react ang Pilipinas sa presyon ng Amerika. Counter-tariffs, ban sa pag-export ng rare earth, discrimination sa supply ng semiconductor, inaasahan niyang sasalakayin ng Pilipinas ang Amerika gamit ang 8.2 trilyong na nasa kanilang kamay na ngayon. Hindi lamang iyon, ngunit ang buong Washington ay marahil ay umasa sa ganun. Dahil iyon ang common sense. Kung mayroon kang kalamangan laban sa kalaban na sumusubo na tapakan ka, bakit hindi ka maghihiganti? Ano ang gagawin mo kung ang isang bansa na nangutya sa iyo bilang mapagmataas, nagbanta sa iyo napakalaking taripa, at pinigilan ka sa seguridad, ngayon ay nag-aalok ng kamay na humihingi ng enerhiya? Ang sagot ng punong ministro ng Pilipinas ay ipinadala halos isang oras matapos ang tawag. Natanggap ko ang huling ulat mula sa diplomatikong channel sa opisina ng Crown Prince. Binasa ko isa-isa at nanatili ang aking kamay. Binasa ko ito ng 2 beses, 3 beses. Ang punong ministro ng Pilipinas ay sinasabing na mungkahingam nga sumusunod. Una, 30% ng kita mula sa ika-4 na balon ng langis ay idonasyon sa Middle East Peace Foundation. Ang pundasyon na ito ay gagamitin para sa edukasyon, pangangalaga ng kalusugan, at suporta sa mga refugi sa buong gitnang silangan
at pamamahalaan ng makasama ng Saudi Arabia at Pilipinas. Pangalawa, ang enerhiya na gawa mula sa ika-4 na balon ng langis ay ibibigay sa mga kaalyadong bansa, kabilang ang Estados Unidos, sa preferential price na mas mababa sa market price. Pangatlo, ang core technology na Pilipinas na nakolekta sa prosesong pagpapaunlad na ika-4 na balon na langis ay ililipat ng paunti-unti sa mga bansa sa gitnang silangan at tutulungan ang gitnang silangan na bumonga kapasidad na pamahalaan ang sarili nitong yamang enerhiya. Hindi ito pahiganti. Ito ay pakabukas palad sa isang bansa na nangutya sa kanila bilang mapagmataas, nagbantangang napakalaking taripa at pinigilan sa seguridad. Ang Pilipinas ay nag-aalok ng kamay upang magbenta ng enerhiya ng mura. Sa tagumpay na 2.2 trilyon sa kanilang kamay, idineklara nila na ang tagumpay na iyon ay hindi gagamitin bilang sandata. Inilapa ng Crown Prince ang ulat habang bumubulong. Hindi ba alam ng mga taong ito kung paano manalo? O ang kanilang paraan ng pagkapanalo ay ganap na naiba sa atin? Hindi ko masagot ang tanong na iyon dahil iyon din ang tanong na tinatanong ko sa aking sarili. Sa loob ng 37 taon, naniniwala ako na ang tagumpay sa larangan ng digmaan ay nanganghulugang tapakan ang kalaban at monopolyo. Ganon ang Amerika, ganon ang Rusya, at lahat ng malalaking kapangyarihan ay gumawa ng parehong bagay. Kung manalo ka, kukunin mo. Iyon lang ang tanging patakaran ng larong ito. Binaliwala ang Pilipinas ang patakaran na iyon. Nang kumalat ang balitang ito sa buong mundo, napakalakas ng reaksyon. Ang mapinuno nga bansa, sa gitnang silangan ay sunod-sunod na naglabas ng mapormal na pahaya na tinatanggap ang panukala ng Pilipinas at agad na nagmungkahi ang European Union ng pagtatayo ng isang energy cooperation channel sa Pilipinas. Maging ang African Union ay nagpahayag ng pagnanais na sumali sa Middle East Peace Foundation. Ang reaksyon ng Amerika ay lumabas kinagabihan. Nang marinig ko ang balita na inilarawan ng tagapagsalita ng White House, ang panukala ng Pilipinas bilang konstruktibo sa isang formal na briefing, lubos kong naintindihan ang ibig sabihin ng salitang iyon. Ang konstruktibo sa diplomatikong jargon ng Washington ay nangangahulugang talo kami. Ito ay isang euphemism para habag-katalo na ginagamit kapag ayaw nilang aminin ngunit hindi rin nila mapabulaanan. Bumisita sa akin si Ito isang araw bago siya umalis ng Riyadh. Sa pagkakataong ito, nakita kami sa bangko sa sulok ng hardin ng palasyo. Hindi sa lounge ng hotel o sa aking opisina. Palubo na ang araw. Binalot ang Riyadh ng kulay pula hanggang lila. Hindi naksalita si Ito ngang ilang sandali. Inilabas niya ang silver ballpen mula sa bulsa ang kanyang jacket at dahan-dahang pinaikot ito sa pagitan ng kanyang nga daliri. Ang kanyang malamig na mukha na parang calculator machine na ipinakita niya nang una siyang dumating sa Riyadh hindi na nakita. Ginoong Kamal, nang magdeklara kami ngang taripa sa Pilipinas. Hindi tumugon ang Pilipinas. Hindi ba? O, tama. Inakala kong dahil hindi makakilos ang Pilipinas. Huminto si Ito sa pagpaikot ng ballpen at tumingin sa akin. Ngunit nakamali ako. Plano na pala ng Pilipinas ang lahat ng ito sa panahong iyon. Naghahanap ng tubig. Nagbubukas ng langis. Nagpoprotekta sa langit at sa huli, nagbabahagi nga enerhiya sa paning na bumugbog sa kanila. Lahat iyon ay isang larawan. Umiling siya. Ano ba talaga ang bansang ito, Pilipinas, Ginoong Kamal? Ang sinusubukan naming kunin sa lakas, kanilang ginagalaw ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahagi. Ito ba ay diplomasya o isang ganap na naibang dimensyon ng laro? Sumagot ako, Ginoong Ito, nang una kayong dumating sa Riyadh, sinabi niyo, mapagmataas ang Pilipinas, hindi ba? Sinabi ko iyan, ganun pa rin ba ang tingin niyo? Nung gumiti ito, isang malungkot ngunit masayahin na ngiti, isang ngiti na tanging, ang isang taong ganap nang tumanggap ng pagkatalo ang makapagpapakita. Siyempre mapagmataas, Ginoong Kamal. Ang hindi ko lang alam ay ang pagmamataas na iyon ay may ganitong kalaking sukat. Kinagabihan, mag-isa akong nakaupo sa opisina, nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi nga Riyadh ay kumikinang na parang mga hiyas. Ilang araw na ang nakalipas. Ang kapalaran ng lungsod na ito ay nayayani,
na mamasid sa mukha ng Amerika at China. Ngunit ngayon, ang maliit na bansa na matatagpuan sa gilid ng peninsula na ito ay nagpaplano ng kinabukasan ng disyerto na ito. Ang Pilipinas, na may 33.2 trilyon sa kanyang kamay, ay hindi ginamit ito bilang armas upang dominahin. Sa halip, ginawa nitong isang sinulid na nagbubuklod sa mundo ang astronomikal na yaman na iyon. Isang paraan upang maging sentro sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pera, hindi sa pamamagitan ng pagdomina sa pera. Ito ay isang bagong uringang pamumuno na hindi pa nasubukan ng Amerika, China o Rusya. Ang salitang mapagmataas ay hindi sapat. Hindi ito pagmamataas. Ito ay kadakilaan. Narinig ko ang balita na ang watawat ng Pilipinas ay ipinapakita sa Burj Khalifa sa Dubai. Maari ko lamang itong ilarawan bilang hindi totoo. At ang reaksyon ay dumating mula sa isang hindi inaasahang lugar, Alemanya. Ang ministro ng ekonomiya ng Alemanya ay nagsagawa ng emergency press conference sa Berlin 3 araw pagkatapos ang deklarasyon ng mga bansa sa gitnang silangan. Pinanood ko ang live broadcast sa opisina ng palasyo. Tensang ministro ng ekonomiya mula nang pumasok siya sa press conference room. Binuksan niya ang inihandang script, ngunit nakita ko ang kanyang makamay na bahagyang nanginginig sa screen. Ang esensya ng pahaya na binasa niya ay ganito. Minamaliit ng Alemanya ang teknolohikal na kakayahan at estratehikong pananaw ng Pilipinas sa prosesong gitnang ika-4 na balon ng langis. Ito ay isang malinaw na pagkakamali sa diplomasyang Alemanya. Formal na ipinapahayag ng Alemanya ang pagkalungkot tungkol dito. Gayunpaman, ang totoong sandali ng press conference ay dumating pagkatapos lamang ng formal na pahayag. Nagtanong ang isang mamamahayag, Ministro, paano niyo sinusuri ang 53.2 trilyong karapatan sa pagpapaunlad ng langis na nakuha ng Pilipinas? Tinalo ang Amerika at Alemanya. Inalis ng ministro ng ekonomiya ang kanyang tingin mula sa script, tumingin sa mamamahayag at matapos manahimik, binikas niya ang masalita na wala sa script. Gumamit kami ng calculator. Kinakalkula namin kung gaano karami ang dapat invest at gaano karami ang maaring makuha. Aling teknolohiya ang ibebenta at aling kita ang kukunin. Lahat ay kinakalkula namin sa mga numero. Huminto siya sandali. Ang Pilipinas ay nagalok ng puso. 50 taon na ang nakalipas. Inalis nila ang kanilang maskara ng oksigen at ngayon, handa silang ibahagi ang 53.2 trilyong kita. Hindi kayang talunin ngang kalkulator ang puso. Hindi ito pakatalo ng teknolohiya. Ito ay pakatalo ng filosofiya. Nanahimik ang press conference room sa Berlin ng ilang sandali. Tanging ang tunog ng sunod-sunod na pag-ingay ng kamera ang narinig. Sa nakitang tanawin na iyon, bumulong ang chief diplomat ng palasyo na nakaupo sa tabi ko matatapos ang karera ng politika ng lalaking iyon. Ganun din ang aking iniisip dahil ang isang politiko na Alemanya na gumawa ng formal na pahaya na kinikilala ang pagkatalo sa Pilipinas sa publiko ay isang aksyon na halos political suicide. Gayunpaman, sa mukha ng ministro ng ekonomiya, walang kawalan ng pag-asa. Sa halip, mukha siyang masaya. Ito ay ekspresyon ng isang taong sa wakas ay nagsabi ng katotohanan na hindi mapabulaanan. Ang reaksyon ng mga pangunahing media sa buong mundo ay napakalakas. Isang nangungunang pahayagan sa UK ang nagbigay ng malaking headline, nagmataas lampas sa Saudi Arabia, ginagalaw ang mundo. Isang French economic magazine ang naglimbek ng analytical article na may headline na magiging bagong pandaigdigang pamantayan ba ang diplomasi estilo Pilipino? At isang American weekly news magazine ang nagpakita ng watawat ng Pilipinas sa buong front page nito na naglalabas ng superpower na hindi namin alam. Isang salita ang madalas lumitaw sa mga ulat, pagmamataas. Ngunit ang kahulugan ng salitang iyon ay ganap ng nagbago. Ilang araw na ang nakalipas, ang pagmamataas ay nangangahulugang padalos-dalos na aksyon na lampas sa kakayahan. Ngayon na iba ito. Ang pagmamataas ng Pilipinas ay binigyang kahulugan muli bilang katapangan at pananaw. Isang bansa na kayang muling isulat ang mga patakaran ng mundo. Ilang araw pagkatapos, bago umalis si Datuk Iskandar ng Riyadh,
Isang maliit na farewell dinner ang ginanap sa palasyo. Dumalo rin ako. Nang matapos ang dinner, may sinabi ang Crown Prince kay Datuk Iskandar. Datuk Iskandar, alam ba nga Pilipino kung gaano kalaki ang kanilang nagawa? Sandaling nag-isip si Datuk Iskandar, pagkatapos ay sumagot na may maliit na ngiti, mahal na kamahalan. Sa totoo lang, ang mga Pilipino ay maaring mag-isip ng ibang bagay bukas. Kung tataas o bababa ang presyo ng bahay o ang mamahaling matrikula ng bata, ganyan ang mga Pilipino. Nagulat na natawa ang Crown Prince. Nagbukas na 2.2 trilyong balon na langis at nag-aalala sa presyo na bahay. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay mga Pilipino. Ang chief ng Royal Guards na nakarinig ng usapan sa tabi ay umiling. Gayunpaman, isang ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha. Ito ay isang uri ng pahanga na hindi maintindihan ngunit hindi rin mapot. Nang matapos ang dinner at lumabas ako sa pasilyo ng palasyo, nakita ko ang watawat ng Pilipinas na iwinawagayway ng hangin sa King Fahd Road mula sa labas ng bintana. Sa ilalim ng watawat na iyon, ang mamamayan ng Saudi Arabia ay nabuhay ng kanilang buhay. Ang mataong ilang araw na ang nakalipas ay hindi nakakakilala sa pangalan ng Pilipinas ay ngayon ay sumisigaw, "Syukran Pilipinas, Salamat Pilipinas." Pinagmamasdan ko ang tanawin habang nag-iisip. Nagbenta nga armas ang Amerika sa loob ng 70 taon. Nagbenta ng teknolohiya ang Alemanya sa loob ng 10 taon. Nagbuhos ng pra ang China sa loob ng 30 taon. Ang Pilipinas ay nagtanggal lamang ng maskara ng oxygen ng isang beses. At 50 taon pagkatapos, isang maskara ang napatunayang mas malakas kaysa sa NTA 3.2 trilyong balon ng langis. Mas malakas kaysa sa military alliance ng mamalalaking bansa. Mas malakas kaysa sa anumang diplomatikong estratehiya sa buong mundo. Syukran Pilipinas. Ang apat na salita na iyon, sa ilalim ng hangin ng disyerto, ay kumalat sa buong mundo. Matapos ang lahat, sa gabi bago bumalik si Ito sa Washington, katatapos ko lang ng trabaho sa palasyo at alis ng opisina. Sa sandaling iyon, isang dokumento ang dumating sa inbox sa aking mesa. Ang nagpadala ay si Ito. Ang file name ay maikli, huling ulat ng pagtatasa ng ika-4 na balon ng langis. Isang formal na ulat na isusumite sa US Department of State. Sa simula, nagtaka ako kung bakit ito ipinadala sa akin. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang file at binasa ang unang pahina, naintindihan ko, hindi ito formal na ulat. Ito ay isang record na isinulat ni Ito para sa kanyang sarili. Ang unang talata ng ulat ay nakasulat. Nagkamali ako sa pagkakaintindi sa Pilipinas mula simula hanggang katapusan. Nagkamali ako nang tumanggi silang magbida, inakala kong hindi sila mahusay. At nang sinabi nilang magtatayo sila nga paralan, natawa ako. Inisip na hindi sila nakakaalam sa realidad. Nang mahukay silang tubig, kumbinsido ako na iyon ay isang kabiguan. At kahit alam kong, nagtanim sila ang kalasag sa ilalim na education center. Pinasaya ko ang aking sarili sa pag-isip na iyon ay isang panlilinlang. Gayunpaman, masyado akong matagal bago aminin ang katotohanan na ang lahat ng ito ay nasa isang master plan. Nag-scroll ako sa screen at patuloy na nagbasa. Ang pagmamatas ng Pilipinas ay hindi kamangmangan. Ito ay pambihirang kumpiyansa. Isang kinakalkulang pagtitiyaga na tanging ang nga nakakaalam ng eksakto kung ano ang kaya nilang gawin ang makapagpapakita. Naging nasa unahan ako ng diplomasya sa enerhiya sa loob ng 30 taon, ngunit hindi ko pa nakita ang ganitong uri na estratehiya. Isang estratehiya upang maging sentro sa pamamagitan ng pagbabahagi, hindi sa pamamagitan ng pagdomina sa lakas. Ito ay isang pamamaraan na hindi kailanman itinuro ng Amerika. Sa huling pahina ng ulat ay may isang maikling pangungusap. Sa ulat na ito, nagbitiw ako bilang tagapayo sa estratehiya ng enerhiya ng Department of State. Kinagabihan nakaupo ako sa harap ng screen ng nakatulala ng ilang sandali. Naalala ko ang unang araw na nakilala ko si Ito. Ang matangkad na lalaki, halos 190 cm. Ang silver ballpen sa bulsang kanyang jacket, ang malamig na tingin, at ang kinakalkulang tono ng pananalita. Ang pinakamahusay na
diplomat na ipinadala ang Washington, ay dumating sa Riyadh at may buong kumpiyansa na sinabi, 3 araw ay sapat na. Ang lalaking iyon ay nagtapos ang kanyang 30 taong karera sa harap ng isang bansang nagngangalang Pilipinas. At ilang araw pagkatapos, tumayo ako sa isang hindi inaasahang lugar sa gitna ng disyerto, 3 kilometer sa timog ng ika-4 na balon ng langis, sa harap ng gusali na itinayo ng Pilipinas. Sa itaas no lupa ay isang education center. Sa ilalim ng lupa ay ang Chakrawala Air Defense Control Center. Eksakto sa lugar na matagumpay, na sinalag ang drone attack. Gayunpaman, ang tanawin ng lugar na iyon sa araw na iyon ay malayo sa digmaan. Sa sandaling binuksan ko ang pinto at pumasok, ang unang tunog na narinig ay ang tunog ng tawa. Tawa ng gabata. Sa bawat silid-aralan na nakabukas sa makabilang gilid ng pasilyo, nakaupo ang gabatang Saudi. Isang batang babae na halos 10 taong gulang ay nagsusulat ng isang bagay mula sa screen ng tablet. Ito ay Filipino, A-E-I-O-O. Ang hindi maayos na titik ay inukit isa-isa sa screen. Isang batang lalaki sa katabing mesa ang nagtanong sa gurong Pilipino at nakita ko ang gurong humahagot sa ulo ng bata habang tumatawa. Sa ibang silid-aralan, ang mga kabataan ay kumukuha ng coding class. Ang instructional materials sa programming na ipinakita sa screen ay isang kombinasyon ng Filipino at Arabic at ipinapaliwanag ng gurong Pilipino sa tulong ng Arabic translator. Isang estudyante ang nakagawa ng isang simpleng app at ipinagmamalaki ito sa kanyang kaibigan. Si Chief Ginang Surya, na gumagabay sa akin, ay tahimik na nagsabi, ang sentro na ito ay kasalukuyang nagtuturo ng 800 kabataang Saudi, mga batayang kurso sa wikang Filipino, Information Technology, at Energy Engineering. Plano naming dagdagan ito sa 10 tao sa susunod na taon. Pinagmamastan ko ang mga bata sa likod ng salamin ng silid-aralan. Isang batang babae, pagkatapos magsulat ng isang bagay sa Filipino sa kanyang tablet, ay itinaas ang kanyang 2 kamay at masayang tumawa. Ang tunog kanyang tawa ay tumagos sa salamin at umaling-aungaw sa pasilyo. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa akin ang gumuho, 37 taon. Sa looben, 36 taon, nakipag-ugnayan ako sa mga numero sa diswerto na ito. Presyo ng rudo, presyo kada bariles, dami ng export, rate ng return on investment, lahat ay numero. At naniniwala ako na ang numerong iyon ang nagtatakda sa kinabukasan ng Saudi Arabia. Iginit na Amerika ang relasyon sa mga numerong armas. Lumapit ang Alemanya na may numero ng teknolohiya at nagbuhos ng pera ang China. Ang Pilipinas ay nagdala ng tawa ng mga bata. Ano ba talaga ito? Ang bansa na nakbukas na 2 trillion days and 2 trilyong balonang langis, nakpabaksak na daang drones, at nagpatahimik sa mga superpower ay sa huli ay nagiwan ng tawa ng mga bata na nag-aral ng Filipino sa gitna ng disyerto. Tinanong ko si Chief Ginang Surya, Chief Ginang Surya, bakit ginagawa itong Pilipinas? Ang karapatan sa pagpapaunlad ng langis ay nasa kanilang kamay na. Ang sistema ng depensa ay napatunayan na kinikilala na NG buong mundo. Kahit huminto ang Pilipinas dito, iyon ay tagumpay na ang Pilipinas. Bakit kayo nagtuturo pangambata? Tainingnan ni Chief Ginang Surya ang silid-aralan habang sumasagot, espesyal na tagapayo. Ang langis ay sa huli ay maubos. Ang teknolohiya ay malalampasan. Ngunit ang magataw ay maalala. Kapag ang mga batang ito ay naging mga engineer, ministro, o negosyanteng Saudi Arabia 20 taon mula ngayon, maalala nila kung anong bansa ang nagturo sa kanila ng Filipino. Iyon ang tunay na alyansa. Hindi ako makapagsalita. Lumabas ako ng education center at lumingon. Ang gusali na nakatayo sa gitna ng disyerto ay kumikinang na ginto sa sikat ng araw ng hapon. Sa itaas ng lupa, ang mga bata ay nag-aaral ng Filipino. Sa ilalim ng lupa, ang kalasag na nagpoprotekta sa langit ng disyerto ay nakapalob. At sa tabi nito, ang 332 trilyong krudo ay umakyat sa ibabaw gamit ang teknolohiya ng Pilipinas. Isang paaralan, isang kalasag, at isang puso ng langis. Ang katotohanan na ang lahat na ito ay makakasama sa isang gusali na itinayo sa disyerto
ay ang pinakatumpa na larawan ng pagkakakilanlan ng isang bansang nangangalang Pilipinas. Isang buwan pagkatapos, ang Genergy Energy Alliance ay formal na inilunsad. Ito ay isang pandaigdigang sistema ng kooperasyon sa enerhiya na nakasentro sa Pilipinas at Saudi Arabia na may partisipasyon ng mga bansa sa gitnang silangan, European Union, ASEAN at African Union. Ang Estados Unidos ay sa huli ay inanunsyo ang kanilang partisipasyon. Ang bagong tagapayo na pumalit kay ito ay lumitaw sa seremonya ng pagpirma ng kasunduan. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay mukhang napakakumplikado. Masasabing mukhang ang isang taong sa pilitang nagpapasalamat kahit mapait. Balikan natin ang simula ng kwentong ito. Ako, si Ginong Kamal bin Rahman, espesyal na tagapayo sa estratehiya ng pagpaplano ng enerhiya ng palasyo ng Saudi Arabia. Isang taong nakabasa sa tanawin nga, enerhiyang gitnang silangan sa loob na 37 taon. May isang bansa na hindi ko kailanman nabasa. Hindi kayang basahin ang Pilipinas sa lakas. Hindi kayang basahin ang Pilipinas sa pera. Ang Pilipinas ay binabasa sa pamamagitan ng tao. 50 taon na ang nakalipas, dumating ito bilang isang manggagawa na nagtanggal ng maskara ng oksigen para sa isang prinsip sa isang sandstorm. At 50 taon pagkatapos, dumating muli ito bilang isang bansa na nagbukas ang pintuan ng langis gamit ang tubig, nagtayo ang kalasa ang langit, at nagbahagi ng enerhiya kahit sa makaway. Tinanong ko kayong lahat, may iba pa bang bansa sa mundong ito na tulad nito? Isang bansa na pinili ang kapayapaan sa halip na paghihiganti, kahit na nagbukas ito ang 3,2 trilyong balon ng langis. Isang bansa na nagtiis sa katahimikan kahit na binalewala, at sa huli ay niyakap ang lahat. Isang bansa na naglagay ng teknolohiya at katarungan sa isang master plan, tumitingin ng 100 taon sa hinaharap, at nagturo ng mga bata ng matitik, ang Pilipinas. Ipinahahayag ko ang bansang ito bilang maharlika nga bansa, ang pinakamapagmataas sa mundo. Ngunit ang tanging bansa na nagpatunay na ang pagmamataas na iyon ay hindi sa pilitan kundi pagmamahal. Gayunpaman, magino at ginang, may isa pang pinakamahusay na sorpresa sa kwentong ito. Ang Amerikano, Aleman at sino na nakilala ko sa unahan ng digmaan ng enerhiya sa loob ng 37 taon, lahat ay alam ang kanilang kadakilaan. Sila ang mataong alam kung paano kalkulahin ang impluensya ng kanilang bansa at gamitin ito bilang sandata. Tanging ang mga Pilipino ang naiba, kahit na nakamit ang lahat na ito. Hindi alam mismo nga Pilipino kung gaano kalaki ang kanilang bansa. Tulad ng sinabi ni Datu Iskandar, marahil ay mag-aalala sila sa presyong bahay bukas. Magrereklamo sila tungkol sa pagtaas ng matrikula ng mga bata at makakatulog sa tren pauwi. Ang katotohanan na ang mamamayan ng isang bansa na nagpagalaw sa inain 332 trilyong disyerto ay kumakain pa rin ng adobo na may kanin mula sa karinderya ngayon. Iyan ang mga Pilipino,